Lucio POV. Ayaw ko na pong bumalik sa impyernong lugar na yon. Kaya maawa na po kayo sa akin. Maawa na po kayo sa akin. Umiiyak ng muling bigkas ng kasama ni Manang Petra na Macy daw ang pangalan kaya hindi ko mapigilan ang mapalunok ng sarili kong laway. Akmang luluhod pa sana ito sa harapan ko. Pero mabilis ko na siyang sinaway. Huwag mo subukang gawin yang nasa isip mo kung hindi ipapatapon talaga kita sa labas ng gate. Istrikto kong bigkas. Lalo namang lumakas ang impit ng paghikbi nito. Hindi ko naman mapigilan ang mapabuntong hininga. Ewan ko ba, hindi naman ako ganun kamakawain pero parang may kung anong matalim na bagay na tumutusok sa puso habang naririnig kong pagmamakaawa niya. Pakiramdam ko kasi tagos hanggang kaluluwa kong pagmamakaawa niya sa akin. Sa totoo lang, si Mommy pa rin naman ang magde-decide kung pwede bang magstay ang isang tao sa pamamahay namin or hindi. Wala din naman akong pakialam sa mga pumapasok na mga tao dito sa bahay dahil nasa kay Mommy lahat ng desisyon, lalo na sa pag-hire ng mga kasambahay. Paano namin malalaman kung nagsasabi siya ng totoo, Petra? Wala ba talagang sabit yan? Saka bakit balot na balot siya? Baka mamaya may sakit sa balat yan ha? At mahawa pang mga amo natin. Singit naman ni Manong Herbert. Ang isa sa mga gwardya, kung kaya naman hindi ko mapigilan na muling mapabuntong hininga. Pilit ko ding tinitigan ang itsura ng kasama nitong si Manang dahil palagi nalang nakayuko. Liban sa hood ng jacket, balot na balot ang buong katawan na akala mo'y may tinatago. Macy, sige na anak, tanggalin mo na yung jacket at face mask mo para makita ka ni Sir. Narinig kong utos ni Manang sa kasama niya. Hindi ko naman mapigilan ng mapataas ang kilay at wala sa sariling muling pinagmasdan. Ang naturang babae at hindi ko napigilan ng mapalunok ng sarili kong laway. Nang mapansin ko na dahan-dahan niya nang hinuhubad ang kanyang suot na jacket. Nag-umpisa siya sa pagtanggal ng hood ng jacket sa kanyang ulo at sinunod ang mga botones nito. Nang tuluyan niya nang mahubad ang kanyang jacket, hindi ko mapigilan ng mapamura ng tumambad sa paningin kong itsura ng kanyang balat. Ano nangyari sa kanya? Patanong kong tanong kay Manang Petra. Pakiramdam ko bigla akong nilayasan ng espiritu ng alak sa aking sistema. Bigla ako nagising sa katotohanan kung gaano kaseryosong problemang nasa harapan ko ngayon. Wala sa sariling napalapit ako kay Macy at tinitigan ng kanyang braso na puno ng pasa kasunod noon ng dahan-dahan na pag-angat ng tingin ko. At dumako naman yun sa kanyang mukha na noon ay halos magkulay ubi din ng pisngi. Putok ang labi nito at may black eye. Sabi ko naman kasi sa'yo kanina pa sir, palagi po yan siyang binubugbog ng nanay niya. Minamaltrato ba kaya hindi niyo po talaga ako masisisi kung bakit ko isinama dito sa Maynila? Sagot ni Manang. Hindi naman ako makapaniwala. Mabuti at nakayanan ng babaeng nasa harapan ko ang lahat ng pagmamaltrato na nangyari sa kanya. Lamog na yata lahat ng skin nito eh. Hindi kulay ube ang kanyang balat. Nangingitim naman. Saka shit, ang payat niya. Halatang walang sustansya sa katawan. Bakit dito mo siya sa bahay dinala? Dapat diniretso mo siya sa ospital. Yamot kong sambit. Hindi ko talaga lubos na isip na ganito palang itsura ng babaeng kanina pa naming kaharap. Walang patid ang patulo ng luha sa mga mata nito na halos magdikit ng talukap dahil sa pasa. Sir, maawa na po kayo sa akin, promise. Hindi niya na natuloy pang sasabihin nang bigla akong magsalita. Sa kotse. Sumakay kayo ng kotse ngayon din. Seryosong bigkas ko na labis na ikinagulat ng lahat. Po? Aalis po ba kayo ulit, sir? Nagtatakang tanong ni Manong Herbert. Wala sa sariling hinarap ko ito't seryosong tinitigan. Tawagan mo si Manong Artemio. Sabihin mo na aalis kami ngayon din. Bigkas ko at kaagad na sinenyasan si Manang Petra na sumunod sila sa akin. Diretso ako naglakad patungo sa sakyan at hindi naman nagtagal ang paghihinday ko. Dahil dumating din naman si Manong Artemio dala ang susi ng kotse. Sa ospital tayo, Manong. Emergency. Seryosong bigkas ko. Tumango naman ito't mabilis na sumakay sa driver's seat ng sasakyan at ini-start kaagad ang makina. Stop crying, dadalhin ka namin sa ospital para matignan ng doktor ang mga pasa mo. Seryoso kong bigkas kay Macy at ako na mismo nagbukas ng pintuan ng kotse at sinenyasan silang dalawa ni Manang na sumakay na. Noong una, bantulot pa si Macy na sumakay pero nang tinanguan ito ni Manang Petra. Kusa na rin itong pumasok sa loob ng kotse. Samantalang hindi ko rin maintindihan ng sarili ko kung bakit ako nagkakaganito.
Pwede ko namang utusan ng mga tauhan sa bahay na sila nang bahalang magdala kay Macy sa ospital para matignan ng mga espesyalista, pero hindi ko maintindihan ang sarili ko kung bakit ako biglang nag-aalala ngayon. Siguro dahil bigla akong naawa sa taong nasa hinagap ko, ay hindi ko akalaing makakaranas ng physical violence. Or baka naman dahil halos kasing edad lang siya ng nakababata kong mga kapatid, kaya hindi ko talaga mapigilan na makaramdam ng awa sa kanya. Pagdating din kasi sa mga nakababata kong mga kapatid, sobrang maalaga din kasi talaga ako, liban sa kakambal kong si Lucia. May dalawa pa akong nakababatang kapatid na babae na sila Talia at Fantasia, at isang lalaking si Amir James or AJ. Itong si Macy, feeling ko kasing edad lang nila kaya siguro sobrang naawa ko sa kanya ngayon. Pagdating ng ospital, kaagad namang anisikaso si Macy ng mga doktor. Mabilis siyang ipinasok sa loob ng emergency room para tignan ang kondisyon. Manang, huwag niyo po akong iiwan ha? Nakikiusap ang bigkas ni Macy kay Manang Petra habang inaalalayan siya ng mga nurse patungo sa emergency room. Hindi ko naman mapigilan ang lalong makaramdam ng awa dito. Kitang-kita kasi sa mga mata nitong matinding takot at feeling ko walang ibang pagkakatiwalaan itong si Macy kundi si Manang Petra lang. Oo naman, dito lang kami, huwag kang mag-alala Macy. Gagamutin ka nila. Narinig kong sabit ni Manang Petra dito. Napansin ko pang napatitig sa akin si Macy bago siya tumalikod at sumama sa mga nurse na nag-a-assist sa kanya. Sa kanyang paglalakad palayo sa amin, napansin ko may iniinda itong sakit sa katawan. Hindi ko alam kung normal lang ba sa kanyang maglakad ng paika-ika, pero parang may masakit sa mga paa niya na hindi niya lang masabi-sabi. Hindi ko naman makita kung ano yon dahil nakasuot siya ng maluwag na pajama. Ano ba talagang nangyari sa kanya? Bakit ang dami niyang pasa? Nagtataka kong tanong kay Manang Petra nang kami na lang ang naiwan dito sa waiting area. Napansin kong lungkot na kaagad na gumuhit sa mga mata nito bago siya sumagot. Ang totoo po, malayong kamag-anak namin ng nanay niya si Macy. Nakapag-asawa ng adik-adik at batugan kaya napabayaan niya na yan si Macy. Palagi ring sinasaktan at ilang beses na daw pinagtangkaan ng molestyahin ng stepfather at mismong tiyuhin niya. Malungkot na sagot ni Manang. Narinig ko na kaninang paliwanag niya tungkol sa mga nangyari kay Macy at hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala. Kung titingnan kasi, napaka-inosente na mga mata ni Macy. Ni hindi ko lubos na maisip na may mga tao palang talagang nagsasuffer sa mundo. Kagaya na lang ni Macy. Ilang taon na siya. Wala man lang bang nagmamagandang loob sa lugar niyo na tulungan siya para mademandang mga taong nang-aabuso sa kanya? Seryoso kong tanong, dahan-dahan namang umiling si Manang Petra. Wala po sir Lahat takot kay Kanor dahil kilalang ang siga sa lugar namin. Sakit ng ulo ng barangay at basugalero. Mabuti na lang talaga't malakas ang loob niyang si Macy dahil sa tuwing silang dalawa na lang ng tatay-tatayan niya, ang naiiwan sa bahay ay mabilis na siyang umaalis. Yun nga lang sa tuwing bumabalik siya ng bahay, sa bunot at sampal naman ang natitikman niya sa nanay niya. Seryosong sagot ni Manang. Hindi naman ako nakaimik. Hindi ko ma-imagine na may mga magulang pala talagang hinahayaan na ipahamak ang anak. Mabilis na lumipas ang mga oras. Lahat ng mga eksamen na gustong gawin ng doktor sa katawan ni Macy ay ipinagawa ko na. Walang mas importante para sa akin ngayon kundi ang mapabuti ang kalagayan nito. Naumpisahan ko ng tulungan kaya lulubos-lubusin ko na. Kamusta siya, Dok? Kaagad kong tanong sa doktor na tumitingin kay Macy pagkalabas nito galing sa emergency room. Mr. Del Chavez, hindi maayos ang kalagayan ng pasyente. Maliban sa pasa, iniindi niya rin ang pananakit ng kanyang balakang. Hihintayin na lang namin ang resulta ng mga laboratories at physical exam bago kami makapag-decide sa mga susunod na gagawin sa kanya. Sa ngayon, isa lang ang nakita namin sa kanya. Masyado siyang maraming bugbog sa katawan at mga sugat. Seryosong sambit ni Doc. Hindi ko naman maiwasan ng malakas na mapabuntong hininga. Gawin niyo pong lahat ng makakaya niyo para sa ikakabuti niya. Seryoso kong bigkas. We will, Mr. Del Chavez. Asahan niyo po na aalagaan po namin ang pasyente. Inire-recommenda rin po pala namin na matingnan siya ng psychologist para sa intervention. Habang kinakausap namin kaninang pasyente, napansin namin na takot siya. Seryosong sagot ni Doc. Wala sa sariling napatango ako. Lahat ng pwedeng makatulong para maging maayos ang kalagayan niya gawin niyo. Kaagad kong sagot. Masusunod Mr. Del Chavez. Masyadong in pain ang pasyente dahil sa mga pasatlamog sa katawan niya. Kaya naman pinainom na namin siya ng gamot. Hayaan na muna natin siyang makapagpahinga.
Sa ngayon, inirerekomenda ko na kailangan niya ng ilipat ng kwarto. Bigkas nito. Kaagad naman akong tumango. Okay. Seryosong sagot at kaagad na nga ako nag-request ng kwarto para kay Macy. Walang malay ito nang ilipat sa private room at habang tinititigan ko ito doon, ay mas na-realize kung gaano kalalang sitwasyon niya. Mas naging visible na kasi sa balat niyang kanyang mga pasa. Mula sa kanyang noo hanggang sa mga binti, wala akong nakikita kung hindi mga pasa at sugat. Sariwa pang ibang mga latay sa kanyang balat na akala mo sobrang laki ng nagawa niyang kasalanan para i-torture ng ganito. Hindi ko alam kung paano niya nakayanan ng pagmamaltrato sa kanya, pero isa lang ang sigurado ako. Sobrang fighter itong si Macy. Ang sabi ng doktor bukas pa siya magigising kaya naman pababantay na lang natin siya sa mga nurse. Mag-utos din ako ng ilan sa mga tauhan para bantayan siya dito sa labas ng kanyang kwarto. Sa ngayon, sumama ka na muna sa pag-uwi sa bahay. Dahil alam ko pong pagod din kayo sa biyahe. Mahabang wika ako kay Manang Petra. Naawa din ako sa kanya dahil halata na rin kasi talagang pagod sa mukha niya. Salamat po sir sa tulong niyo para kay Macy. Sa totoo lang, habang nasa biyahe kami kanina, hindi din po ako makapag-decide kung saan siya dadalhin. Ayaw niya rin kasing magpadala sa ospital dahil baka masundan siya ng nanay niya. Tinakas ko lang talaga siya sir. Kaya sariwa pa rin ang iba pang sugat at pasa sa katawan niya. Dahil kakatapos lang siyang bugbugin ng nanay niya. Paalis na ako ng bahay nang biglang dumating yan, kaya wala akong choice kundi ang isama na lang. Mahabang paliwanag ni Manang. Hindi naman ako nakaimi kaya muli itong nagsalita. Nakakalungkot po kasi dahil kapag hindi ko siya naitakas, baka pagbalik ko sa probinsya ay wala ng batang yan. Hindi man lang nakatuntong kahit high school. Napakawalang kwenta ng nanay ng batang yan. Muling himutok ni Manang. Ramdam kong lungkot sa boses nito kaya naman hindi ko na mapigilan ng makaramdam ng inis sa kung sino man ang mga magulang ni Macy. Sa nasabi ko na kanina, hindi naman talaga ako maawain na tao. Pakialam ko ba sa kapwa ko pero sa nakikita kong sitwasyon ni Macy, hindi ko rin naman kayang ipagsawalang bahalang lahat. 17 pa lang talagang batang yan. At saka ko na kapag akong magdala sa kanya sa ospital, maraming katanungan ang ibabato sa akin. Lalo na't grabe talagang bugbog ni Macy sa katawan. Muling bigkas ni Manang Petra. Mukhang marami pa siyang gustong ikwento sa akin na lalong nagpapainit yata ng ulo ko. Kakaidlip ko lang yata nang magising na lang ako sa malakas na boses ng kapatid kong si Fantasia. Umaga na kami nakauwi kanina at heto ako, antok na antok pa't wala pa sanang balak na bumangon. Kuya Lucio, gising na! Narinig kong tawag ni Fantasia sa pangalan ko at sinabayan niya pa ng paghila niya sa braso ko. Sino ba naman ang hindi magigising kung ganito kaingay ng kapatid mo? Ano ba Fantasia? Inaantok pa ako. Storbo eh. Nainis kong sagot sa kanya. Parang walang narinig at patuloy pa rin siya sa paghila sa akin. Pinapatawag ka ni Daddy. Malakas ang boses na sagot niya sa akin kaya wala na akong choice. Kuya pilit na idilat ang namimigat kong talukap ng mga mata at dahan-dahan na bumangon. Bakit daw? Nainis kong sagot. Feeling ko may buhangin na nakadikit sa mga mata ko. Sobrang hapdi dahil sa matinding antok. Hindi ko alam. Babain mo na lang. Bahala ka. Huwag mo nang hintayin pa si mommy ang aakyat dito sa room mo. Kung hindi mas malalagot ka lalo. Seryosong sagot nito. Hindi ko mapigilan ang mapakamot ng aking ulo habang dahan-dahan na bumababa ng kama. Pasimpli ko pang ang sinulyapan ang orasan na nasa nightstand at parang gusto kong magwelga. Nang mapansin ko na halos 7:00 pa lang ng umaga. Siguro umaga na naman kayong umuwi kagabi, kaya puyat na naman po kayo, no? Iyan, ganyan, puyat pa more. Inom pa more. Kasalanan mo naman yan kung bakit hanggang ngayon broken-hearted ka eh. Ang bagal mo kasing kumilos. Nangiinis na bigkas ni Fantasia. Palibhasa bunso kaya kuhang-kuha niya talagang ugali ni mommy. Mabunga nga din. Wala sa sariling dinampot ko ang isang unan at binato sa kanya. Aray naman kuya! Ang sama mo talaga. Narinig kong reklamo niya nang tamaan siya ng unan sa kanyang mukha. Oo na, sige na. Bumalik ka na sa ibaba at sabihin mo kay na mamit daddy at pababa na ako. Nayayamot kong sagot. No, hindi pwede. Sumabay ka na sa akin pababa. Wala akong tiwala sa iyo kuya. Baka mamaya pagbaba ko matulog ka ulit eh. Bigkas niya't parang wala lang na naupo sa gilid ng kama ko. Wala na akong nagawa pa kundi ang iiling-iling na naglakad patungo sa banyo para makaihi na muna at makapaghilamos bago bumaba. Mamaya na lang ako maliligo pagkatapos ko makausap si daddy.
Pagkatapos kong gawin ang mga dapat kong gawin sa loob ng banyo, pumasok muna ako sa loob ng walk-in closet para makapagpalit ng komportableng damit. Cotton short at puting t-shirt ang napili kong isuot. At pagkalabas ng walk-in closet, hindi ko mapigilan na mapatas ng aking kilay nang mapansin ko na wala na sa kama kong bunso kong kapatid na si Fantasia. Nainip na siguro sa kakaantay sa akin kaya bumaba na lang. Wala na akong choice kundi ang magmadaling lumabas ng kwarto. Diretso sa hagdan at tinahak ang way patungo sa dining area kung saan naabutan ko sila mommy at daddy, pati mga kapatid ko na kumakain na ng breakfast. "You're late!" Kagad na sita ni mommy sa akin pagkatapos kong batiin sila isa-isa. Nang good morning, naupo din ako sa pwesto ko at naglagay ng makakain sa pinggan. Nabanggit nga pala ni Manong Herbert kanina sa akin na may sinugod daw kayo sa ospital. "Sino yun kuya?" Kagad naman tanong ni AJ, ang lalaki kong kapatid na sumunod kay Bella. Kambal ang unang anak nila mommy at daddy at ako ngayon at si Lucia. Sumunod si Bella, pangatlo naman tong si TJ at bunso si Fantasia. Kasama ni Manang Petra kagabi. Binugbog daw ng mga magulang at stepfather kaya tinakas niya. Kaswal kong sagot pero sa totoo lang, talagang kumukulong dugo ko tuwing naiisip kong kalagayan ni Macy ngayon sa ospital. Ang sarap balikan ng mga taong gumawa na yun sa kanya at isa-isang balian ng buto. "May kasama si Petra kagabi? Nasaan na? Bakit wala siyang nababanggit sa amin?" Kunot noong tanong ni Mommy Tiffany. Biglaan daw po kasi. Wala naman siyang balak ni isama kaya lang kailangan niyan daw itakas. Dahil lumala lang ng sitwasyon ng bata. Bigkas ko. Bata ang tawag ko kay Macy dahil mukha naman talaga siyang bata eh. Sa payat niyang yun, mas dalaga pang tingnan ng bunso kong kapatid na si Fantasia na 15 years old pa lang. "Okay, I will talk to her later. Kamustang kasama niya? Anong sabi ng doktor?" Tanong ni Mommy. "Nasa ospital pa rin po. Kung makita niyo lang pong itsura niya, maaawa po kayo sa kanya." Seryosong sagot ko. "Ganun kalalang kondisyon niya kuya? God, kawawa naman pala. Parang gusto ko tuloy siyang makita at mapag-aralan ng kaso niya." Sabat naman ni Bella. Kumukuha kasi ito ng kursong political science kaya siguro interesado siya sa mga ganitong issue. "Pwede mong puntahan sa ospital kung gusto mo. Naawa lang ako kay Manang Petra kagabi kaya sinamahan ko siya sa ospital." Kunwaring baliwala akong sagot. "So, wala kang tulog kung ganun?" "Okay, fine. Kahit papano sa loob ng 3 taon na wala kang ibang ginawa, kundi ang magmukmok, nakagawa ka rin naman pala ng matino sa buhay mo. Huwag mo nang alalahanin ang tungkol sa batang kasama ni Madang Petra kagabi. Kami nang bahala sa kanya." Sagot naman ni Mommy. Hindi ko naman mapigilan na mapangiti. Sabi ko na nga ba kapag mga ganitong issue, kahit papani malambot pa rin ang puso ni Mommy. Sa bagay, mahilig pala to sa mga kawawang gawa. Kaya hindi nakapagtataka, hindi talaga siya tutulong sa mga ganitong klaseng issue. Macy's POV. "Masakit, masakit na po, tama na po." Paulit-ulit kong bigkas habang pilit na umiiwas sa bawat hampas ng sinturon sa aking katawan. Hindi ko alam kung bakit kailangan pa akong mag-exist dito sa mundo kung puro pasakit lang naman din ang mararanasan ko. "Miss! Miss! Gising na, miss!" Patuloy sa pagpatak ang luha sa aking mga mata ng isang boses ang narinig ko. Naramdaman ko din ang pagdampi ng isang malamig na bagay sa aking noo kaya dahan-dahan ako napamulat ng aking mga mata. Nung una, bahagya pa ako nasilaw sa liwanag na kaagad na sumalubong sa aking paningin. "Miss, kamustang pakaramdam mo? Mabuti naman at gising ka na." Narinig kong sambit ng isang malambing na boses. Wala sa sariling napabaling ako ng tingin at ganun na lang ang gulat ko nang wala akong ibang makita ko hindi kulay puti. Narito ako sa isang parang silid na puro puti ang pintura ng dingding. Malayong malayo sa itsura sa bahay na kinalakhan ko dahil sa tuwing nawawalan ako ng malay sa pambubugbog ni nanay, sa isang matigas na higaan at pawid na bubong ang una kong nasisilayan. Pero kakaiba ngayon, nandito ako sa isang lugar na hindi ako familiar at nakahiga ako sa isang malambot na higaan. Although ramdam ko pa rin ang katawan kong hapdi at kirot-dulot ng pangbubugbog sa akin. Mas nananaig pa rin sa puso kong sama ng loob sa mga nangyari. Bakit hindi pa ako kinuha ni Lord? Dapat kinuha niya na lang ako para matapos ng paghihirap ko eh. "Miss, sabihin mo sa akin, may masakit ba sa'yo? Medyo bumaba ng lagnat mo." Narinig ko muling bigkas ng boses babae. Wala sa sarili na patitig ako dito at kaagad na tumambad sa paningin ko ang isang babaeng nakasuot ng kulay puti. "Nasaan po ako? Patay na po ba ako?" Mahina akong tanong. Napansin ko na pangiti ito sabay iling. "Naku, nagdedeliryo ka pa yata sa sobrang taas ng lagnat niyo." Saglit lang.
I-check ulit natin ang temperature nyo. Nakangiting sagot niya sa akin. Hindi ko naman mapigilan na mapakunot ang noo nang dumakong paningin sa isang babae na nakatayo sa hindi kalayuan sa akin. Manang Petra, mahina akong sambit kasabay ng pagpatak ng luha sa aking mga mata. Magpahinga ka, Macy. Wala kang ibang pwedeng gawin ngayon kung hindi ang magpahinga. Magpagaling at magpalakas. Narinig kong sambit ni Manang at mabilis na naglakad palapit sa akin. Wala sa sariling napahawak naman ako sa kanyang kamay. Sila nanay, si Tiyo baka bigla na lang silang dumating. Natatakot po ako, Manang. Natatakot po ako. Umiiyak akong sambit. Wala ka nang dapat pang ikatakot. Nakalimutan mo na ba? Tumakas ka na sa kanila. Nakatakas ka na, Macy, at hindi ka nila masusundan pa kahit kailan. Mihinang sambit ni Manang sa akin. Hindi ko naman mapigilan ng mapapikit. Oo nga pala, ang layo ng biniyahe namin para lang makalayo ako mula sa pagmamalupit sa akin sa mga taong nakapaligid sa akin. Matagal ang biyahe sa bus at sumakay pa kami ng taxi. Nandito na nga pala kami sa Manila. Malayo sa mga taong malulupit na walang ibang ginawa kundi ang pahirapan ako. Nagawin akong alila. Salamat po. Hindi ko na po kasi talaga alam ang gagawin ko, Manang. Kung sakaling tanungin kayo ni Nanay, huwag niyo na po akong ituro ha. Ayaw ko na pong bumalik doon. Pagod na po ako, Manang. Pagod na po ako. Umiiyak akong sambit. Oo naman, hindi ka nababalik pa kahit nakailan sa lugar na yun. Macy kaya, pilitin mo makabawi ng lakas ha? Nakausap ko ng mga amo ko at willing silang tulungan ka. Nakangiti niyang sagot sa akin. Hindi naman ako nakaimik habang pilit na inaalala ang mga nangyari. Oo nga pala, amo nga pala ni Manang Petrang nag-insist na dalhin ako sa ospital nang makita niyang ng kalagayan ko. Mabuti pang ibang tao na gawang magmalasakit sa akin eh. Kahit na first time lang ako nakita ng amo ni Manang Petra, tinulungan niya pa rin ako. Kahit na noong una parang natatakot siya. Para kasing stricto at parang ayaw niya sa akin. Ano nga bang pangalan ng lalaking yun? Lucio? Sir Lucio? Sana makaharap ko pa rin siya ulit para makapagpasalamat sa kanya. Pagkatapos makuha ang temperature ko, ay kaagad na sinabi ng nurse na bumaba na pala talagang lagnat ko. Sinabi niya pa sa akin na halos 2 araw daw akong walang malay. Sobrang humina daw kasi talagang resistensya ko dahil sa sitwasyon ng aking katawan. May tinurok na gamot sa akin ng nurse at muli ako nakatulog. Sa muling pagmulat ng aking mga mata, mas lalong nakakaramdam ako ng ginhawa. Siguro dahil sa mga gamot na pinahid sa buong kong katawan. Hay, gising ka na? Pwede ka na daw kumain, sabi ni Doc. Muli ako nagising na una kong nasilayan na isang magandang mukhang nakatunghay sa akin. May matamis na ngiting nakaguhit sa labi niya at nang tignan ko, ang kanyang kasuotan, napagtanto ko na hindi siyang nurse na palagi nagbabantay sa akin. Sino po kayo? Nahiya akong tanong. Lalong lumawak ang ngiti sa labi nito sabay patong ng kanyang palad sa noo ko. Sabi ni Mommy, damhin lang daw ang noo ng pasyente at malalaman na kung may lagnat pa ba. Mukhang okay ka naman na kaya pwede ka nang kumain. Nakangiti niyang sambit. Ngiting abot sa kanyang mga mata, kaya naman wala sa sariling napatitig ako sa kanya. Anong buhay kaya ang naghihintay kay Macy? Ngayong sa wakas ay tuloy na siyang nakawala sa poder ng kanyang ina. Sa pamilya Del Chavez kaya muling magkakaroon ng pag-asa sa buhay? At bakit gano'n na lang kayang naging epekto ng dalaga kay Lucio? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.